Dahil po, ako'y natutuwa what more ang Diyos. Dahil mayroon po mga kapatiran tayo na unawaan ang pagsamba sa Diyos, paglapit sa Diyos, pagpasalamat sa Diyos, pag-acknowledge sa Diyos na siya po ay Diyos. Amen? Kaya yun lang po na all things will work together for good according to His riches and glory. Yun po yung naunawaan natin sa salita ng Diyos eh. Kaya kita natin na si Pastor Ben na ang heart niya talaga to evangelize. So may free will. Darating sa kung saan-saan, nagbahagi ng ebanghelyo, nagpatanggap, hoping and praying na mayroon pong magpapatuloy, nakatanggap sila. Naintindihan niyo po? Nagbahagi ka ng Word of God, mayroon pong magpapatuloy upang sila lumago. Amen? Because some of us, amen po ba? Even though every Sunday we are here, pero hindi pa rin tayo lumalago. Why? Ouch. Tama po ba? Ibig sabihin, ang tagal mo na, 5 taon, 10 taon, almost decades na ka na nakakarinig ng ebanghelyo. Ang tanong ko, sino may dala ngayon dito? Ulit-ulit si Pastor Ray. Sino po nag-akay? Sino po nagbahagi ng Word of God? Nadala nyo ngayon yung kaluluwa dito. So, yun po ang hinaanap ko. Kung kayo talaga nakaunawa ng kalagahan ng kanilang kaluluwa, salvation is a free gift. Ito po ay bag ng Diyos na tayo maligtas. Dahil sa milyong-milyong nilalang ng Diyos, bilyon, sa buong sanlibutan ito, marami pong hindi nakaunawa at nabahagian ng ebanghelyo ng Diyos. Even though they know, even Jesus Himself, naintindihan po ba natin? Si Jesus mismo na anak ng Diyos, sa sarili niyang bayan, saan po siya? Saan pinanganak si Jesus? Sa Jerusalem ba? Sa Israel ba? O saan? O sa Bethlehem? Saan ang Bethlehem? Oh. Alamin nyo. Kaya magulong bansang Israel, mismo ang anak ng Diyos, hindi kinilala na Diyos. Ang paniniwala nila ay halo-halo na. Ang sabi po, babalik na ngayon ang tinatawag nilang amag. Hello, sa Muslim country na ito, kay magulo. Yung amag, sasamahan daw ng prophet na si Jesus. So tingnan mo yung kaunawaan na binababa na katuruan. So ang nangyayari po, hindi na unawa ng marami ang katotohanan ng ebanghelyo, kaya wala po nakaunawa at wala pong sa kanila walang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Amen? Even here in the Philippines, Asian country. Dahil po sa reliyon, marami po nagtuturo na ang mediator, hindi pinaunawa ng the way, the truth, and the light. No one can come into the Father except by Jesus Christ alone. Ang marami pong tinuturo ay yung nanay ni Jesus, na siya pong makapagligtas sa buhay ng marami. Hindi ba panlilin lang po yun? Saan sa Bible na si Maria ang magligtas sa inyo? Kasi nakaupo rin ako doon sa lugar sa Amerika na nang nagsermon na yung pare, si Mary lang daw ang makapagligtas. So, tama ba? Saan sa Bible mayroon doon? So, Mary is a blessed woman na ginamit ng Diyos para magbuntis kay Jesus. Pero ang pinaunawa sa marami, akala si Maria pong magtagapagligtas. Pero mga kapatid, si Jesus lamang po ang binigyan ng authority ng Ama sa langit. I am the way, the truth, and the light. No one can come into the Father except by Jesus Christ Himself. Naintindihan po ba natin? Yun lang po yun. Kaya ino-open ko yung mata nyo, ang inyong kaisipan, na hindi tayo mahulog sa maling katuruan. Sino sa inyo po ang nakikinig ng, kasi po, ito po, napopost ito sa dwelling place. Sino po sa inyo ang pinapakinggan ulit? Amen. Yung nagsishare pa.
Bakit kailangan i-share? Marami pong hindi pa nakarinig ng katotohanan. Natutuwa nga ako kay Sir eh. Dahil yung mga kasamahan niya dati sa trabaho sa Unilab, nisira niya isa-isa yun ng preaching dito. Bakit ano ang kinakahiya natin na hindi natin ma-share? Bakit hindi natin ma-like? Bakit hindi natin ma-share? Ano po problema mo? Iyon lang maitulong mo ng ebanghelyo na tinuturo, mapangaral, maibahagi nyo pa sa nais makabuksan ng kanilang kaisipan. Kaya ako po nalulungkot minsan, sabi ko, pero mga sinishare nila kung ano-ano. Pero pagpadating sa kapahayagan, wala po may nagbigay. Salamat sa mga iba nating kapatiran. Makikita mo kung sino eh. So, ibig sabihin, mahirap po talaga nakaunawa ang marami. Kaya, even though you are here every Sunday, pero hindi natin naunawaan ang kalagahan ng Ebanghelyo. Amen? So, yun lang po mga kapatid. Salamat sa pamilya po ni Brother Reggie. Nandito po sila lahat. Ako natutuwa dahil nandito nakita po kayo. Kaya, yun lang mga kapatid. Na tama po yung sinabi nag-exhort na ang kalagahan po ng Ebanghelyo na kayo po'y patuloy kahit may kahirapan, may kapigatian, may kalungkutan. Nakuha niyo po, may pagsubok, may sitwasyon, may kawalan. Kahit masayang-masaya ka, hindi natin pwedeng kaligtaan ng Diyos. Amen? Dahil ikaw mawalan. Ikaw mawalan pag ikaw lumayo sa Diyos. Dahil sabi ng Biblia, apart from me, you can do nothing. Pag ikaw iwalay sa Diyos, wala ka patutunguhan. Yun po, totoo po yan. Sabi ko, 1994, saan mo kami sulok ng daigdig dinala? Pinatunayan ng Diyos, ang lingkod niya. Pinatunayan ng Diyos na hindi kami mo itrabaho, hindi kami nagutom. At bago mo kami umuwi sa bansang ito, pinirepair na rin ng Lord na walang kawalan. Naintindihan niyo po? Yun po dapat maisalin sa inyo, yung faith na kailangan natin gawin at pananalig panampalataya sa Diyos. Sa simula, mahirap. Sa simula po ay may struggle. Why? Hindi tayo sanay ganung lifestyle eh. Pero, sige, magbasa na tayo. Ano sinasabi ni Pastor? Kailangan natin sumunod sa Diyos. Amen? Ano po ano po bang batayan na isang mananampalataya o isang Kristiyano na siya ay Kristiyano na? Of course, pag if you claim you are a Christian, dapat nakikita ito sa ating mga buhay. You can claim, I am a Christian. I am a new creation. Nabago ako ng salita ng Diyos. Yun po ang dapat makita sa atin na transform life. Yun po ang isang Kristiyano. Intindihan niyo po? Kasi pag nag-claim ka na ako ay Christian, anong buhay mayroon ka? Anong patotoo mayroon ka? Anong liwanag mo sa maraming nasa kadiliman? Are you there, church? So yun po. Ibig sabihin, may transformation or change life ka na. Intindihan mo? Dati mahiyain ka, pero ngayon walang hiya ka na. Huwag niyo misinterpret yung sinasabi ko, ha? Ibig sabihin, hindi ka na nahihiya, ipahayag ang katotohanan o ebanghelyo patungkol sa Diyos. Hindi kinakahiya ang salita ng Diyos. Dahil ito magbago ng buhay. Amen! Yun po yun. Dati wala rin may nagsishare sa akin. Kasi pag may nakita ako may nagbibitbit ng Biblia, tatago na ako, ayoko ma-share. Ganon po din ang aking karanasan. Malaki din ang tindahan ko dati. Pero pag mayroon nakita may Biblia, kakatok doon sa harapan, kunwari bibili, hindi ako lalabas. Pero hindi ako nakatakas sa Diyos. Hello? Dahil ano man ang gagawin mo kung ikaw hinirang pinili, abutin ka, kahit takas ka pa ng takas. Amen? So yun po isang bagay. Sabi ko, Lord, kung ako po ay ma-born again means transform life. Hindi na ako magtitinda ng alak. Hindi na ako magtitinda ng sigarilyo.
Eh, wala na akong kikitain kung ang gin bilog. Malakas, araw-araw ilang kahon yung naubos. Naintindihan niyo po? Pero, namili ako. It's a choice. Sira ko tindahan ko, susunod ako sa sinabi ng Biblia. Wala pa may nag-share sa akin noon, ako pa lang nakabasa. Eh, kasalanan pala. Kasi, hindi ka naman umiinom, pero nagtutulak ka. Hindi na nyo. Tindahan mo puno ng alak, puno ng sigarilyo. Hindi naman ako nagsigarilyo na, hindi na ako umiinom. Sabi kasi, wala kang bahagi sa karya ng Diyos kung ikaw nasa bisyo pa. Eh, magtutulak ka rin. O di sara mo na tindahan mo, eh di walang kita. Naku, pag walang kita, wala kaming kakainin. Eh may trabaho naman asawa ko, 4 yung private school. Pero doon na patunayan na totoo ang Diyos. Hello! So nagsara ang tindahan, hawak ko na lang lagi Biblia, kay sabi sa akin, sira ulo ko na. Naintindihan niyo po? Sinasaraan pa ko ng pinto ng mga kapitbahay ko. Ayan na siya, sarado nyo. So yun po yun, mga kapatid, sa simula, di ba ba? Pero tumigil ba ang si Pastora? Hindi, sa Diyos ako naglilingkod, hindi sa tao. Amen! Naranasan ko ba ang kamay ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, biyayang pagpapala ng Diyos? Of course, nararanasan ni Pastora. Bakit ka ako hihinto? Wala ka ng pagkakita ang tindahan, wala na pong kita. Pero doon ko nakita, maraming kumakatok sa gate. Hello? Nagbibigay, hindi mo kilala. Doon ko nakita na patunayan na totoo ang Diyos. Buhay at makapangyarihan ang Diyos. Amen? Kaya mga kapatid, sa ngayon, for a little while, bakit mahirap ngayon ang buhay? Mahirap ngayon talaga dahil nagmamahal ang lahat. At darating pa yung economic collapse sa buong mundo. Wala na papasok ng langis. Wala na papasok na kasi gayon, bawat sa bansa na eh. Nakialam ng Iran, Iraq, wala na, marami na nakikialam ngayon. So ano mangyari next? Handa na ba kayo? Yun po yun. Kaya habang pinapanood natin yung balita, sabi ko na lang, Panginoon, Diyos ka eh. Ikaw naman nakakaalam ng lahat. Kung kailangan mo pa kami buhayin, salamat. Kung kailangan mo kami tulungan, salamat. Huwag mong pabayaan kami mga anak mo nagtitiwala sa iyo. Hallelujah. Wala na tayo kasi takbuhan eh. You need to prepare yourselves for God's kingdom. Kaya nga tayo nagtuturo, nangangaral, nagpapaabot. Because God's love His children. Hindi kayo naligtas na walang bayad. Naligtas kayo because He gave His life for all of us. Napako siya sa krus para sa ating mga kasalanan para tayo maabot ng Diyos. Amen? Kaya nga, i-acknowledge niyo si Jesus sa inyong buhay. Bigyan niyo siya ng pahalaga. Hindi naman pwede sa kahit kunti lang, no. All out. Wholeheartedly. You need to give yourselves to God. Surrender life totally to God. Are you there? Hindi pwede na ngayong maga Kristiyano ka. Mamayang hapon, ano ka? Paghano ka na naman. Ibig sabihin, wala kang kaalaman tungkol sa salita ng Diyos pagkahapon. Kaya nga, ang salita ng Diyos, it reminds His children to be pure and holy. Banal, sakdal na buhay. Eh, Pastora, ano bang banal? Ingatan natin ating buhay. Na hindi, pag change and transform life ka na, yung habag ng Diyos, hallelujah, makita sa buhay natin. Pero sinabi mong Kristiyano ka, nabubuhay ka pa rin sa lifestyle na the same. Pari-pariho sa lumang buhay, ibig sabihin walang kabuluhan lahat. Ang tinanggap mong habag mula sa Diyos. Are you there? Kaya nga hindi pwede mga kapatid kailangan mo alamin na ikaw po ay new creation. Alamin mo sa sarili mo na ikaw bagong nilalang, binago ng Diyos, minahal ng Diyos, pinagpala ng Diyos. Naintindihan po ba natin mga kapatid? Sige, buksan natin sa 2 Corinthians. Sa pangalawang Korinto, 5, 5. Anong bansa ka ba, brother? Hindi mo alam yung 5 eh. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 to 17. Amen? Kaya nga, kung transform life ka na,
eh, nakikita na ito sa buhay mo. Because, remember, you are forgiven. Napatawad ka na ng Diyos. Pinagpala ka na ng Diyos. Amen? So, welcome po, welcome po. Eh, mga kapatid tayo nang dadating. Sige po. Sabi po rito, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo, take note. Kapatid, nandiyan ka pa ba? Huwag mag-isip muna ng gala, okay? Dito muna tayo mag-concentrate. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nag-uudyok sa amin na sundin ang kanyang kalooban. Kumbinsido kami na namatay si Kristo para sa lahat. Kaya maituturing din na namatay ang lahat. Intindihan ba natin itong binabasa? Tagalog po ito. Sige po, 14, 15. Namatay siya para sa lahat. Para ang lahat na nabubuhay ngayon ay hindi na mamumuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay para sa kanila. So dapat, kung ikaw nakakilala sa Panginoong Hesukristo, namatay siya para sa iyo, dapat mabubuhay ka ngayon na hindi ka na makasarili, mabubuhay ka ngayon para sa Kanya. Yun po ang Kristiyano na totoo. Nabubuhay ka ngayon para sa Diyos. Nabubuhay ka ngayon dahil niligtas ka na ng Diyos. Yun din ba ang ating pananaw? Yan din ba ang ating kaisipan? Yan din ba ang ating mitiin layunin? Yun po yun. Pag Kristiyano ka ng totoo, hindi ka na makasarili. Tinitingnan mo lagi yung kapakanan ng iba. Tinitingnan mo lagi na maabot yung iba para sila din mapagpala. Amen. Kaya hindi pwede yung, hayaan mo siya, hindi pwede yun. Kaya hanggang may buhay, hanggang may hininga, balikan at balikan natin ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, na remind them that God is alive. Amen? Huwag tayong minto, huwag tayong susuko. Hanggang pwede pa. On the last minute, hanggang may buhay. Kaya nga sabi ko nga kay Sir, dalawa lang kami, gusto namin enjoy na yung buhay namin din, di po ba? Pero naisip mo lagi, kamusta kayo mga kapatiran? Punta kayo tayo doon sa Arenda. Wala sila doon. Nandun din yung heart namin. Pero at our age, 65, hallelujah. Amen? May kapagurang din pala physically. Hello? Napapagod din. Pero hindi tayo susuko. Dahil may lakas tayo mula sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, pasok po. Hallelujah. Thank you, Lord. So, tuloy po. 5:15. Kaya ngayon, hindi na namin tinitingnan ang mga tao ayon sa batayan ng mga hindi kumikilala sa Diyos. Noong una, ganun ang pagtingin namin kay Kristo, pero hindi na ngayon. So, ito na po yung sinasabi, hallelujah, hanggang 17 po. Sige. Ang sinumang na kay Kristo ay isa na bagong, wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ikaw ba'y nabago na talaga? Yun, ikaw makakasagot niyan. Hindi kita bantay minuminuto, bantay ka ng Diyos. Yun po yun. Ang sinuman kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Yun po yung na-born again ka. Kaya lang hindi nawa ng marami. Pag narinig yung born again, bagong reliyon. Pero ang katuruan po ng Ebanghelyo, bagong nilalang. You have that changed life, transformed life when you hear the word of God that give you guidance to be a new creation. Amen? Hindi ka na dating, for example, para maunawaan mo pa, kung dati kang palaaway, nung nakilala mo ng Diyos, inanggap mo na si Kristo Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, hindi ka na marunong mang-away. Hindi na ba tayo nang away dyan? Hello? Hindi na? Lagi na lang tango? Oh, yan, ayan. So, sino man na kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Yun po na-transform ng buhay mo. Kahit ano, lait-laitin ka pa. Kahit hamakin ka pa. Hindi ka basta wag ka lang saktan. Hindi ka papatol. Amen po ba? Hallelujah! Kasi sinabi na wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Pero kung anong problema, mula narinig mo Ebanghelyo, until this moment of time,
ganun pa rin ugali mo, magtanong ka na. Intindihan mo? Hindi mo naunawaan ang salita ng Diyos. Dahil kung mahal mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos, wala ka na sa ganung pag-uugali. So kung ikaw ganun pa rin, the same, paulit-ulit. Pag inutusan ka ng iyong nanay o tatay, bumili ka nga sa tindahan, magugas ka ng pinggan, dadabog ka, bag. So, sabi mo, napaglinggo, narito ka. Nag-worship ka, kumakanta ka pa. Hello? Na-born again ka ba? Hello? Ikaw na makasagot niyan. Hindi kita kilala. Ba't kilala ka ng Diyos? Yun po yun. Bata ka man o matanda, young people, young adult, pag ikaw sagot sa nanay at tatay mo, at narito ka lagi, sinabi mo, born again ka, hindi ka pa born again. Naintindihan niyo po? Dahil nandyan lagi ang paggalang, honor your mother and your father. Kaya nga sila nilagay ng Diyos, una ang church, tapos yung parents. Pag ikaw walang bastos ka sa magulang mo, magtanong ka na kung kaninong ugali ka nagmana. Hello? May tao ba dyan? Yun po yun. Yun po yung mga kapatid. Kaya kailangan mo mabago. Bagong nilalang, wala ng dati niyang pagkatao, binago na siya. So ang tanong mo yun, paano ako babaguhin? Lumapit ka sa Diyos. Tanggapin mo si Jesus na Diyos mo at Panginoon mo. At sabihin mo sa kanya, Panginoon, gusto ko mabago. Gusto ko magbago, tulungan mo ako. Humbleness to God. Intindihan niyo po, humility and humbleness to God is the most important things sa mga Kristiyano. Dito tayo ay papadaanin sa apoy eh. Dito tayo padadaanin kung talagang dalisay o tunay kang ginto. Intindihan niyo po, hindi pwede pasura eh. Sobra na siya eh. Wala siyang ginawa, tapos daldal pa siya ng daldal. Sinisiraan pa ako, paninirang puli. Susugurin ko na pasura. Hindi, pariyo na kayo. Naintindihan niyo po? Hayaan mo siya. Tatambling-tambling man siya ng provoking spirit dyan. Hayaan mo siya. Naintindihan niyo po? Dahil alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. So, kailangan mo alamin kung ikaw kung Kristiyano ka na. So, pikit mo muna ang mata. Sige, pikit natin ang mga mata. Tanong mo sarili mo, Kristiyano na ba ako? Pero lagi na naman ako nainis eh, nagagalit. Pero lagi ako na nagmumura pa ako eh. Kristiyano na ba ako? Naintindihan niyo po ba? Tanong mo na sarili mo. Pag hindi pa ikaw nakalaya sa lumang pag-ugali buhay, hingi ka sa Diyos ng tulong. Si pastora hindi makapagbago sa inyo. Hinahayag po lang ang ebanghelyo, ang katuruan ng salita ng Diyos para po tayo mabago. Hallelujah. Mga nanay, pag wala na tayo, sige tingin na po. Pag wala na tayo budget, may bayaran ng tubig, ilaw, yung Bombay, ano pa? Dami yung tuition fee, ano pa, mga internet, mga ano. Kulang yung inintriga ni tatay ng asawa natin. Anong gagawin mo? Ikaw ba yung magtatak na tatak o putak na putak? Awayin mo yung tatay o yung asawa natin dahil kulang yung intriga? Pero nandito ka pag linggo, Kristiyano ka na ba? Yun po yun. Intindihan niyo po. So ang Kristiyano po nakita sa ugali. Marami na naman yung may sugat-sugat. Pero, hindi ko kayo pwede kundina. I cannot judge or condemn anybody here. Because, depende yan sa pagsuko mo sa Diyos. Surrender life to God. Hindi kita pwede husgahan. Hindi kita pwede awayin. Pinapaabot ko lang sa'yo na kung gusto mo talaga sumunod sa Diyos, iwanan mo yung italikdan mga bagay na hindi sa Diyos. Amen po ba? Because I cannot change and transform you. Only the Lord our God through His Word. Kaya sindin mo, pakinggan mo, at gawin mo sa buhay mo. Amen. Masarap po hindi? Wala. Hindi masarap. Palakpakan natin ang Lord. Hindi masarap eh.
Tingnan mo, tahimik kayo pag mahirap sumunod, no? Kaya nga, kapag sunod sa Diyos, kailang buong buo. Sige, buksan natin po ang sa Hebrew 12. Kailangan natin sumunod sa Diyos ng buong buo. Hindi po ng bukas mamaya, hati-hati. Ngayon, born again ka, mamaya hindi na naman. Hindi po yun. Hallelujah. Hindi ka pa Hebrew 12. 12, 1 to, sige. Chapter 12. Napapaligiran tayo ng maraming tao na nagpapatotoo tungkol sa pananampalataya nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. So, ibig sabihin, mga Christians, mga brothers and sisters, itong ginatakbo natin araw-araw. May takbuhin tayo. Para tayong mga atleta. Hello? Kailangan makapatapos tayo sa finish line. Hindi pwede yung backslide ng backslide. Nakuha niyo po? Sabi ko, napagligiran tayo ng maraming tao na nagpapatutuo tungkol sa pananampalataya. Iba-ibang faith. Nakita niyo po? Nila sa Diyos. Kaya talikuran na natin ang kasalanan, pumipigil sa atin, at alisin ang anumang hadlang sa pagtatakbo natin. So, kung ikaw po ay tumatakbo bilang atleta, ano pong dapat nating iwasan? Ha? Dito kasalanan no? Ha? Madapa. Yun sabi ni brother, iwasan daw madapa. Paano? Piki Mahina na yung mga tuhod. Lalo na senior na. Dapa talaga niyan. So, pero sa pananampalataya, hello, ang kasalanan pumipigil sa atin, yun ang ating alisin. Tulad ng alam mo na ang kasinungalingan, ang father of lying is Satan, bakit ka pa rin nagsisinungaling? Kasalanan ng pagsinungaling, hindi. Hindi, lang pastoray, mild lang. Mild lang yung kasinungalingan Maliit o malaki na kasinungalingan, pareho lang. Amen? Kaya hindi pwedeng sabihin na, kunti lang naman, para lang takpan ko lang yung, hindi para lang. Wala tayong ganun. You say yes, or you say no. Amen? Kaya hindi pwede yung, ang nagpumipigil sa atin na hindi natin alisin dahil ito nakapagadlang sa ating pananampalataya. Buong tiyaga tayo Nababasa niyo po ba? Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuing itinatda ng Diyos para sa atin. So, bakit takbo ka ngayon? Bukas wala na. So, pag ang atleta na hindi tumatakbo, halimbawa, sumasali ka sa 100-meter dash, wala kang practice, or hindi mo natagumpayan dahil tamad ka mag-ensayo. Do you think makatakbo ka na makatapos ka sa takbuhin yun? Of course not. Dahil wala kang resistensya o wala kang tiyaga. Ganito rin sa buhay natin mga Kristiyano. Dito po marami hadlang, obstacle. Why? Makita mo lang hindi ka ni brother, ni sister, ayaw mo muna na mag-church. Hello? Nakita mo lang na hindi ka pinansin, ayaw mo rin pansinin. Pag hindi ka pinansin at binabati mo, lapitan mo lang kagsampal-sampalin. Hoy, nakita mo ba ako hindi? Tama mo ba? Pero wag maawayin, may paglalambing. Nakuha niyo po ba? Hindi sa bunutan mo pasuntukin, hindi black eye yun. Pag sister, hindi mo ko pinansin Alam mo na lang, mahal na mahal kita, love kita Ganon tayo mga Kristiyano. Amen. Pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun po tayo. Amen po ba? So, marami nagre-reklamo. Hallelujah. Buong tiyaga tayong magpatuloy sa takbuing itinakda ng Diyos para sa atin. Sige po, 2. Ituon natin ang ating paningin kay look upon Jesus. Mga Kristiyano yan dyan Ba't ganun ang mga ugali? Ano ba ugali? Gusto ko malaman ano ba ugali? O binubulungan ka lang ng diablong si Satanas para hindi ka mananagumpay? Antindihan niyo po,
Ito natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. So, nakita niyo po ang paalala? Kasi madali tayong magtitinag pag titingin tayo sa tao. Are you there? Madali tayong mawala ng pagmimiti sa patungkol sa Diyos o sa panlangit ng bagay kung sa tao tayo titingin. Tingnan natin yung ginagawa at gagawin pa ng Diyos. Sa Diyos tayo mag-focus. Amen? Kaya nga, for the past few days, last week, sabi ko nga dito last Sunday, dapat wala ako, pero hindi ko pwede huminto eh. Hindi ko alam anong sakit ko. Hindi ko tawag dito, mapaliwanag, bakit? Ano to nangyari? So, attack po yun. Gawa ng kaaway yun. Pero hindi ako huminto. Kahit sa bahay, pray lang ng pray. Sabi ko, bakit hindi ako tinitigilan? Baka kailangan ko na magpa-check up. Pumunta ako ng doktor. Sabi ko, Dok, ganito, ganiri, ganun. Pero baka, Dok, allergy lang ako sa... Oo nga, sabi ng doktor, siya yung umuo sa akin. Nagreseta ng kung ano-ano. Pagdating na pauwi sa bayo, nawala lahat yung pakiramdam ko. Nawala na yung pain, nawala na lahat. Tingnan yung attack, Nabili ko yung gamot, pero hanggang ngayon, hindi ko pa nagamit. Palakpakan natin ng Diyos. Why? Tinetest din yung faith. Wala nga. Sabi ko, Sir, kanina papunta tayo. Ang sakit-sakit ng lalamunan ko, parang may sugat. Wala naman ako ubo. Pero pag nabili ng gamot, pag uwi, wala na. Hanggang ngayon, palakpakan natin ng Diyos. Naisip mo na baka may COVID na. O baka may pneumonia ba, baka may bronco na. Ang daming, baka nahawa ako ng virus o bacteria. Everything. Nakita niyo? In Jesus' name, layas. Naintindihan niyo? Hindi nagamit. Bumili ng iba-ibang reseta ng doktor, purihin ng Diyos. Why? Because apply the authority God has given to you. Para hindi ako sisi ng mga anak ko, sinabi na mama, binadalang ka ng pa-check up ka eh. Nakuha nyo? Wala. Sinunod ko lang yung sabi ng anak ko, magpa-check up ka kasi. Nag-check up, sabi ng doktor, wala naman, ma'am. Kasi yun nga, mayroon po mga bagay na ititest din natin ating sarili. So, ano sabi? Hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito dahil inisip niya ang kaligayahan, naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Sino to? Si Jesus. Imagine remember church, si Jesus ay the only begotten Son. Anak siya ng Diyos, pero sumunod siya sa kalooban ng Ama na sa langit. Ikaw, kailan ka naging anak ng Diyos? Ba't ang tigas-tigas pa rin ang ulo ba, bungo mo? Naintindihan niyo po? Pinaalam na ng Diyos na ikaw mapunta sa impyerno kung hindi mo pahalagahan ang Diyos. Pero pinalagahan mo pa rin yung mga bagay na makamundo at sanlibutan. So ikaw may kasalanan kung nahulog ka sa impyerno kung namatay ka ngayon. Hindi mo na masisisi ang Diyos. Kaya nga, transform life. Change life. Yun ang ihanapin mo sa sarili mo ngayon. Kanina, umpisa natin, kailangan alamin mo kung ikaw po ay bagong nilalang na. Pangalawa, mahalin mo, sundin mo ang Diyos, hallelujah, ng buong buo. Ito po sa Hebrew 1:2 and 12:1-2. Sige, sa 3 po. Isipin niyo ang mga tiniis ni Jesus na paghihirap sa kamay ng mga makasalanang tao para hindi kayo panghinaan ng encouragement pa rin. Imagine si Jesus, perfect God, walang kasalanan. Dahil sa kasalanan natin lahat, tinubos niya sa krus. Amen po ba? Perfect God siya, pure, holy, the Son of God. Sinunod niyang kalooban na iligtas. Tiniis niyang paghihirap sa krus. Hallelujah! Sa mga kamay ng makasalanan ng tao para hindi kayo panghinaan ng loob. So, God gave chances to all of us na makabalik loob tayo sa Kanya. Yun lang hinihingi ng Diyos, mga kapatid.
na come back to God. Balik tayo sa Diyos. I-honor natin siya, mahalin natin siya, palagahan natin siya. Yun lang hinihingi ni Jesus sa atin. Para tayo makapasok din sa hinanda niyang kaharian. Are you there? Gusto niyo ba pumasok sa langit? Of course, all of us here, ayaw natin parusahan habang buhay, eternal damnation, na ipahamak ang ating kaluluwa habang buhay tayo paparusahan. Pero kung ikaw, pinalagahan mo ngayon na may pagtitiis, si Jesus, then time will come, you will enjoy the goodness of God that prepare His kingdom for all of us. Amen! Kasi sabi ng nanay ko, sabi ng tatay ko, sabi ng lola at lulo ko, saan na sila ngayon? Kung sila pa rin lagi ang sabi-sabi nila. Ang sabi ng salita ng Diyos, tanggapin mo si Jesus na Panginoon mo at tagapagligtas, ikaw ay maliligtas. Amen po ba? Si Jesus na nagsabi, the way, the truth, and the life is Jesus Himself. Kaya kailangan mo siya tanggapin ng buong buo para ikaw tiyak na makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Tama ng laro. Tama ng takbo-takbo sa walang patakbuhan. Sabi ko, Lord, pray na lang ako, Lord, bahala ka sa kanila. Bakit hanggang ngayon hindi nila naintindihan ang kalagahan nila sa iyo? Si Lord ang kinakausap ko. All of you here, na mga luma, may mga bago eh. Yung nakilala ko na Lord, hanggang ngayon hindi kanila nabahagi, binahagi, o nagdalaman ng kaluluwa sa church, ibahagi ang kabutihan ng Diyos ka iba. Hanggang ngayon nandiyon ka pa rin sa kasalanan. Hanggang doon pa rin sa kasinungalingan. Nandoon ka pa rin sa hanay ng kasamaan. Kaya nga sa nabasa natin kanina, lumayo tayo sa kasalanan. Amen? So, yan o. Kanina sabi nyo, to focus on Jesus alone. Tingin tayo sa Diyos. Huwag sa iba, huwag sa anumang bagay. Para po hindi tayo mapanghinaan ng loob. Amen? So, yun lang mga kapatid, na binibigay ng Diyos sa atin na tayo maliwanagan. Hanggang ngayon ba hindi natin naintindihan ng Tagalog na binabasa natin? Paglabas natin dito, pasok, labas. How many long years na ganun tayo? Ano kayong sirhan na yan ng Diyos ang iyong tinga? Wala ka na marinig. Yun ang mahirap. Ha? Ano sabi mo? Ha? Ha? Naging hangal eh, no? Ha? Ilang beses na, ang kulit naman ni Pastora, lagi na lang ganun. Eh, hindi ka sumusunod, hindi kulitin. Hanggang mayroon pang chance. Sabi ko sa inyo, gather your family. Okay, balik tayo muna. O sige, tapos na. Dito po, ito. Gusto ko basahin to eh. Sa Aklat ng Gawa. Diba? Sa Aklat ng Gawa, 16, naintindihan natin. Balik tayo mamaya dyan sa tinuturo. Gawa, Acts. 16. 19. Mukhang hindi ka na nagbabasa ng Bible, Acts. Gawa. 16. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakitaan, hinuli nila sina Pablo at Silas at kinaladkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Ito nakita nyo sila po mga lagad, apostol. Nakita nyo kinaladkad. Hello, kita nyo naranasan nilang mga pag-usig. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Pero minakusahan pa sila. Nakita niyo po, sila po mga alagad ng Diyos. Tuloy-tuloy. Sige. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kutusan nating mga taga-Romano. Imagine, si Apostol Pablo, sila mga disciple ni Jesus. So, inakusahan sila ng mga Hudyo. Nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kutusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga tinuro nila. So, tuloy. Sige po. Kinaladkad. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig kina Pablo. So, nakita niyo may pag-uusig? Wala. Nausig ka na ba? Oh. Sabi po dito, pinahubaran sila ng mga opisyal at pinanghagupit.
Tuloy-tuloy para makita nyo kung paano nakaranas sa mga nagtuturo ng Ebanghelyo. At nang mahagupit nyo sila ng husto, ikinulong sila. Kinulong sila, hindi. Gusto nyo makulong? Wala sasagot dyan. Ha. At nang magupit na sila ng husto, ikinulong sila at inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Sino to? Kung nakikinig ka ngayon, sino to? Si Apostol Pablo at Silas. At inutusan ng gwardya na bantayan silang mabuti. Sige. Kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. So, sandali, wait muna. So, nakita niyo mga kapatid, sila po nagtuturo, nangangaral ng ebanghelyo ng Diyos dahil po inakusahan sila na gumawa sila ng kanila ng mga turo against the Romans. So, kinulong sila at tinali pa ang kanilang mga paa. So, ibig sabihin, kinadena pa. Ganon po katindi nung panahon ng mga alagad. So, tuloy tayo. Kasi may moral lesson tayo makuha. Nang maghahanting gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas at umawit na mga papuri sa Diyos. Nakikinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. So nakita nyo, tinali na kinadena yan sa paa di ba? So anong ginawa ni Pablo? Nagalit ba? Nagwala ba? Anong ginawa? Umawit ng mga papuri sa Diyos. Ganon po ba tayo? Pag pinagalitan tayo, instead nagmura tayo, nagbabagsak tayo na kung ano-ano, tayo po'y umaawit. Habang umiiyak dahil nasaktan ka, pinagalitan ka ng nanay mo, magpuri ka sa Diyos. Hello? Habang nagugas ang pinggan, kahit sipon luha dyan, umagos yan. Kasi hindi mo tanggap yung sinabi sa iyo Then worship the Lord. Yan karanasan ko po yan. Hallelujah. Wala makakapigil, wholeheartedly surrender your life to God. Amen? So, nakinig naman sa kanila ang ibang bilanggo. So, nagkaroon pa sila na impartation of their, habang kumaawit sila sa Diyos, marami pong naabot ng kanilang pag-awit sa Diyos. Sige po, tuloy. Walang ano-ano'y biglang lumindol. Sa loob ng kulungan. Lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at nagtanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. Imagine, church, during that time, how God performed His miracle to this disciple. Umawit lang sila ng papuri sa Diyos, gumawa na ang Diyos ng mga bagay na kamanghang-mangha. Biro mo nakakadena, nagtanggalan. Pintuan ng mga selda, nagbuksan. Ganon po ang Diyos sa mga Kristiyanong totoo na nagpupuri sa Diyos, na nakalayan sa pagkalipin, na anumang gawa ng kadiliman, magulat ka na lang, bukas na langit, ibibigay ng Diyos sa iyo. Managana ka ng lubos, ay hindi ka pabayaan ng Diyos, nandoon na po ang kamanghamanghang gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ito ay ehemplo po ito, nakakadena. Sige, tuloy po. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpakamatay na sana. Kasi siya sisihin no? Gwardya So, bakit kayo nabuksan? Naku, akong lagot nito. Bakit na? Akala niya lumaya. Sige po, tuloy. Thank you, Jesus. Sige. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay. Narito kaming lahat. Amen? Tumakas po silang mga bilanggo, bukas na bukas ang pinto. Because my good Samaritan or good person in there, hindi sila napahamak. Kasi mayroon doon nagpapatutuo na alagad ng Diyos. Ganon din po. Pag may sitwasyon na, kung ikaw natutuong lingkod na ng Diyos o kapatiran natutuo na sa Diyos, ikaw yung magliligtas sa kanila. Kung may pagpakamatay dyan, kausapin mo. Through your life, sila po maabot. Amen? Sige po. Nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nagnginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Sige, tuloy po kuya please. Pagkatapos, dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Naintindihan po binasa natin.
Ang gwardiya mismo nagtanong kay Apostol Pablo, kaya sa kasama niyang si Silas, naunawaan niya na mabuting tao, hindi man naman nagpatutuo ng anumang bagay, pero nakita agad ng gwardiya na mabuting tao to. Sabi niya, anong dapat kong gawin para maligtas? So nagtanong na. Amen! Ganon din sa ating mga Kristiyano. Pag nakita ng marami nagliliwanag, katutuo ka, wala ka na sa kasalanan, sila lalapit sa'yo magtanong. Puro kung pareho-pareho lang kayo ng gawi, pag-uugali, wala lalapit sa'yo, pareho lang naman kayo Amen? Sige po, tuloy. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus. Ano po sinabi? At maliligtas ka at ang iyong pamilya. Yun po ang sagot ni Apostol Pablo. So wala nang iba, maliban, you need to have that faith. Sumampalataya. Ano sa English ang sumampalataya? Believe. Yung faith mo, kailangan maniwala ka. Kung wala ka namang paniniwala, wala talaga kaligtasan dyan. So binigay na ng Diyos ang pamaraan. You need to have faith. Remember, mother and father here. Because of your character attitude, na hindi ka pa lumalapit sa Diyos, kawawang mga anak mo hanggang apu-apuan mo dahil sa gawa mo. Hello? Kaya nga, hindi pwede tayong mag-relax. So ano po sabi? Sabi po dyan sa ating binasa. Kailangan natin makapakinig ng Ebanghelyo. Dahil nakita ng gwardiya, siya na mismo lumapit ang nagtanong, paano maligtas? Sige po muna, tuloy. At pinangaral ni na Pablo ang, salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. So, the last verse, 33-34. Sige po. Nang gabi ngayon, inugasan ng gwardiya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. 34. Pagkatapos, sinama niya sina Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya na sila sumampalataya na sa Diyos. So, anong nakuha nating kwento dyan? Because of their good deeds. Nagpuri sila sa Diyos sa kabila, wala silang ginawang mali kasama. Nagngaral lamang sila ng Ebanghelyo. Inakusahan sila ng mali. Kinulong pa, kinadena pa, ngunit nagparanas ang Diyos. At nakita ng gwardiya ng dalawang mata niya kung paano gumawa ang Diyos. So, lumapit kung paano maligtas at buong sambayan niya, dinala niya pa sa bahay niya. So, yun po sinasabi ko, church. How many times I'm saying here, kailangan nyo magbigay ng oras para po may prayer or devotion sa Diyos. Ipunin mo ang inyong buong pamilya, iyong Jerusalem. Sabi mo, nanay, tatay, mag-pray tayo kung ikaw anak. Kung ikaw naman nanay, alina kayo. O ikaw tatay, haligin ng tahanan. Hali kayo, mag-pray tayo, lalapit tayo sa Diyos. Amen? Yun po sinasabi, maglaang ka ng oras para sa Diyos. Dalhin mo ang iyong sambahayan o asawa, mga anak sa Diyos. Wala nga Yung isa doon sa television, yung isa doon sa cellphone, yung isa doon sa kapitbahay, nagchichismisan pa, yung isa doon sa kung ano ang kinukuti-kuti. Hello? Yun po yun. Bigyan mo, maglaang ka ng oras para sa iyong pamilya para makarinig din sila ng Ebanghelyo o salita ng Diyos. Amen! Kaya ilang beses na ko nagsabi, dalawa man kayo tatlo, nagpipray tuwing gabi bago matulog. Yayain mo ang asawa mo, yung anak mo. Magulat ka na lang, lahat na kayo maliligtas. Kasi nandiyan ka, namuno ka Pinangunahan mo sila, naging ehemplo ka. Amen! Kung hindi ka naman naging ehemplo, hayaan mo na sila, kanya-kanya na lang kami. Wala ka pa sa Diyos. You need to you need to have the transformed life. Amen? Amen po ba, church? Amen tayo ng amen dyan. Balik tayo kanina doon sa hallelujah. Kaya hindi pwedeng pabayaan. Hindi pwedeng pabayaan ang patungkol sa panlangit na bagay. Kasi kulang tayo, mangmang tayo, na wala pa tayong kaalaman. Intindihan mo? Ano po ibibigay natin sa Diyos? Puro tayo, Lord, sige Lord, kinikilala kitang Diyos. Diyos kita, Panginoon. Yung pagsunod sa Diyos ito, ha?
Pero sa labi lamang. Pero sa puso, malayo. Ang Diyos po tumitingin sa atin, ano? Saan tumitingin ang Diyos? Saan mo na maganda ka? Or sa puso mo na magandang puso mo? Right heart ka lang. Sige, Matthew 23. Matthew 23. Oh, malayo pa. Gutom na kayong daming handa dyan, oh. Grabe pagkain naman, bumabaha na naman. Mamaya na tayo kakain, ha? You cannot live by bread alone. Sige, Matthew 23. 23. Chapter 23, verse 25 to 28. Hindi tumitingin ang Diyos sa mga masyado tayong reliyoso. Nais ng Diyos na puso natin ay nakatuon sa Kanya. Nakakaawa kayong mga tagapagturo. Ayan, oh. Naawa pala kami. Na ang kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari, nililinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ito during the time the Israelites. Amen? Masyado silang mitikuloso eh. Kailangan masyado detalyado. Pero deep inside, in their heart, hindi totoo. Amen? Bawal matulog, hampasin mo ngayon natutulog. Nilinis ninyo ang labas ng tasa at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ngunit ang loob ng puso ninyo ay puno naman ng kasakiman at katakawan. Sino matakaw dyan? Sige, tuloy po natin. Mga bulag na Pariseo, linisin muna ninyo ang loob ng tasa at baso at magiging malinis din ang labas nito. So ito po yung mga kasabihan noon na, kasi Pharisees, scribe, magagaling yan sa word, magagaling po yan sa batas. Pero mga law breaker po mga yan. Hindi talaga sila sumusunod. Amen? Sige po, sige, tuloy po natin. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga magpakunwari katulad kayo ng mga libingang pininturahan ng puti at magandang tingnan sa labas. Pero ang nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Totoo hindi? Diba pupunta kayo sa semeteryo dahil may patay kayo doon? Ang ganda-ganda, no? Lagyan pa ng bulaklak, sindihan mo pa. Hindi nyo alam, wala na doon. Hello? Wala na doon yung naging kalansay na yun. Wala na yung buhay, hindi niya na ma-appreciate. Sige. Na nagbigay ka ng bulaklak o nagsindi ka ng kandila o pininturahan mo, binago mo yung nicho dyan. Marami tayong mga pamahiin ganon, tradisyon. Pero wala na doon, naging kalansay na nga eh. Nang buhay pang nanay-tatay mo, lola at lolo mo, kapatid mo, bigyan mo bulaklak kung mahal mo talaga. Hindi na kung patay na, saka ka magpakitang, yun po yung sinasabi na, masyado kang magpakunwari. Nung buhay pa, hindi mo nga makausap eh. Hindi mo nga mabigyan-bigyan isang tsokolate eh. Tinago kung pa sa nanay mo, baka kunin. Naintindihan niyo po? Yung buhay pa, padama mo sa kanya. Kahit subo mo na lang, bigay ko doon sa nanay ko, sa tatay ko, kay ate, kay kuya. Nakuha niyo po, yun yung share your love. Hindi na namatay ka sa kakamaglupasay. Ba't ka namatay? Susama ako. Tinulak mo, ayaw naman. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Nakita niyo mga kapatid, ganun po yung pakunwari na kunwari. Pero maging totoo ka. Sabihin mo sa katabi mo, maging totoo ka. Hallelujah. Amen po ba? Ganun po ang tao eh. Hindi ayan sabi po dyan, magandang tingnan sa labas pero ang nasa loob ay puro kalansay, iba pang maruruming bagay. Dapat hindi na tayo ganun mapakunwari. Hindi na tayong plastic. Kasi ang plastic po, madali nasisira. Kaya pag bumili ka ng totoo. Hallelujah. Sige po. Amen. Ganyan-ganyan kayo. Ayan, dahil kung masdan kayo ng mga tao, ay parang tama ang ginagawa ninyo. Pero sa loob ninyo, puno kayo na pagkukunwari at kasalanan. Dapat hindi na tayong ganun, mga kapatid. As a Christian, church, pag sinabi church, kayo yun. You are the temple of the living God. Church, it means we are the church of God. Because we are the temple of the living God. Pinagarian na tayo ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw totoo ka na sa Diyos at wala ka na pagpakunwari, sumusunod ka na, ang tawag sa iyo, saints of God. Kayo mo ang pinabanalan ng Diyos. Saints of God. Hindi ka na i-canonize pa o dalhin ka pa sa Vatican para
Ano yung tawag? Igawin kang santo. Kung ngayon, totoo ka na sa harapan ng Diyos, nabubuhay ka sa salita ng Diyos, nabubuhay ka matuwing sa harapan ng Diyos, you are the saints of God. Amen? Yun po ang totoong Kristiyano, mga kapatid. Wala na pagpakunwari. Amen? Hallelujah. Masarap, ano? Nasa 28 na, okay, dyan na tayo. Sige po. Kailan mabuhay po tayo sa pag-ibig ng Diyos? Sino nabubuhay na sa pag-ibig ng Diyos? Woo! Wala ka ng hate? Wala na hate sa puso natin? Sige nga. Sige, pikit mo na mata, tingnan mo kung may hate ka pa. I hate pastora. Pero I don't hate you. I love you all. Palakpakan natin ang Diyos. Sige po. Sige, John 15. John 15. Sige. Kailangan natin nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen? John 15, 9 to 11. Oh, sarap, maganda to. Malapit na tayo matapos. Sige. John 15:9. Okay. Mahal ko kayong gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Sino ito? Intindihan niyo po ba? Sino nagsasabi niyo, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama? Yun po si Jesus. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Dahil kung alam mong umibig, marunong ka rin ng magbigay ng pag-ibig. Pero kung hindi ka umibig, wala ka talaga ibibigay na pag-ibig, puro hate ang puso mo. Kaya sabi dito, mahal ko kayo gaya ng pagmamahal sa akin ng Ama. Kaya ganun si Jesus sa atin eh. Kahit ano pa tayo, may chance tayo mabago. Kasi gusto ng Diyos tayo, makasama siya habang buhay, habang panahon. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Sige tuloy, Kuya Luis. Kung sinusunod ninyo ang mga utos ko, ayun. Ano sinusunod? Sumunod ka na ba? Oh, wala na sumasagot, oh. Kung sinunod ninyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. So, ibig sabihin, church, sabi ni Jesus, kung sinusunod nyo ang mga utos ko, manatili ang pag-ibig ko sa inyo. Hirap, ano? Kasi marami pa rin ayaw sumunod, eh, no? Mahirap, eh, no? Pero sabi ng Diyos, manatili ang pag-ibig niya kung tayo po susunod. Katulad ko, sinusunod ko ang utos na si Jesus po ito, ha? Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nanatili sa kanyang pag-ibig sa akin. Yun lang, church. Mga kapatid, yun lang. So, umibig tayo sa Diyos para ang pag-ibig na Diyos ay sumasa atin. Hindi na tayo, ano sabi kanina, hindi na tayo makasarili. Dahil naturuan na tayo ng Ebanghelyo ng Diyos na pagmamahal. Amen. Sige, tuloy po. Ang sarap Masarap ng ating kinakain ngayon. Yan. Sinabi ko sa inyo ang bagay nito para magalak kayo, katulad ko at maulubos din ang inyong kagalakan. Yun laging nang umitiin ng Diyos para sa atin. Para kayo, magkaroon ng kagalakan. Magalak. May joy. May peace. May enjoy yung buhay na binigay na ng Diyos. Kaya yun pong nais ng Diyos sa ating lahat. Ikaw ba, gusto mo buhay may galak, may sigla? O gusto mo lagi sakitin? Gusto mo na buringot ka, pangit ka? Gusto mo saan ka doon? Amen? Maganda yung lagi may peace, may joy, may gladness. That is the fruit of the Spirit of the Lord. Amen? Wow. Hallelujah. Sige, buksan natin po ang Roma 13. Ito po yung patungkol sa kailangan sumunod sa Diyos para po tayo makapaghanda ng ating digmaan. Hallelujah! Hallelujah! Ito pang susi. Amen? Sumunod. Romans 13, chapter 13, verse 11 to 14. Madali na tayo. Dapat ninyong gawin ito. Ano sabi? It is a command, right? Utos ba? Narinig niyo po ba? Dapat, sabi dito, dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para gumising kayo. Kaya pagigising yung natutulog dyan. Amen. Alam ninyong panahon na para gumising kayo sapagkat mas malapit na ngayon ang oras ng ating kaligtasan kaysa noong una nang tayo'y sumasampalataya kay Jesucristo. So it means when you believe to Jesus Christ, mayroon salvation. Pero nakakibat yung pagsunod, pag-ibig.
Obedience to the Lord. Obedience to God. Kung you believe in God, you believe in His Word, you put it in application in your life. Kaya yun ang gawin dahil alam ninyo panahon na para gumising kayo. Sapagkat mas marami tulog eh. Akala mo okay buhay mo ngayon? Meron tayong judgment day. May darating po tayong paghusga na araw. Kaya ngayon palang ayusin mo na buhay mo. Kasi kanya-kanya tayo harap sa hukom. Hukom is the Lord Jesus. Kaya kung maiwanan ka at lalangoy ka sa dagat-dagat ang apoy, problema mo na yon. Dahil hindi natin tinago rito. Binigay na sa inyong kautusan, katuruan. Amen? Sige, tuloy natin. Tama po ba? Hanggang 14 eh. Amen? Mag-umaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng, kadiliman at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasaliwanag. Bakit nasa kadiliman pa rin ang buhay natin ngayon? Ibig sabihin, nandoon ka pa rin sa kasalanan. Yun ang kadiliman. Kasi kung new creation ka na, nabago ka na ng Diyos, wala ka na doon sa kadiliman. Wala ka na doon sa galit, puot, sama ng loob, inggit, panibugo, pagmamatalaki, pagmamataas. Wala ka na doon ganung buhay. Naintindihan niyo po, yun pong kadiliman. Mapakasarili. Yun mag-umaga na. Kaya iwanan na natin ang mga gawain ng kadiliman at isuot na kabutihan bilang panlaban nating mga nasaliwanag. So wala ka na dapat sa hallelujah, kadiliman. Dapat makita sa iyo ang kabutihan at yung kagandahang loob ng Diyos. Sige po, 13. Mamuhay tayo ng ano bang marangal ibig sabihin? Marangal na pamumuhay? Anong marangal na pamumuhay, church? Walang kapintasan. Marangal ang buhay mo. Bakit ngayon puro kapintas? Nakita sa iyo lahat na kasamaan. Mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Yun, church, ha? Pag nasa liwanag ka na, dapat wala ka na sa kasalanan talaga. Yun ang new creation. Huwag natin gawin ang paglalasing. Nandyan pala yan, ha? Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, yun ang walang taros na pagsasaya. Sexual na immoralidad. Kung sino pa yung hindi pa dyan kasal, magpakasal na dahil immoralidad yan. Sexual na immoralidad, kalaswaan. Malaswa yung pag nakita mo yung sumasayaw dyan ng paindak-indak, gawin mo rin. Ang pag-away at inggitan. Ito ba'y gawa-gawa ko lang kwento? May kwento ito na may kwenta. Kasi sabi ni Jesus, mamuhay tayo ng marangal dahil tayo ay nasa liwanag na. Huwag natin gawin ang paglalasing, magugulong kasiyahan, sexual na immoralidad, kalaswaan, ang pag-aaway, at pag-inggitan. Sino mainggitin dyan? Sinong lagi nainggit sa kapwa? Yun, salanan nyo, sa kadiliman pa rin yun. Kaya tingnan nyo dyan kung nandyan pa kayo sa kadiliman. Hingin nyo sa Diyos na mabago, magawa kayo ng Diyos. Hello? Kasi sabi ko kasi hindi ko kayo mabago eh. Ang Diyos ang makapagbago sa inyo kung kayo lalapit sa paanan ng Diyos. Kami manginginom din dati. Sa bisyo din. Pero nang nabasa ko yung ebanghelyo, salita ng Diyos, yun, tinalikdan lahat. Sabi ko nga, sirado kagad tindahan kasi puro alak. Tinda at sigarilyo eh. Puser eh. Nakuha mo, hindi ka nga nag-inom na, hindi ka na nag-sigarilyo. Hindi ka na naglalasing. Taga-tulak ka naman, so bili na kayo. Hindi ganun din yun, sirado. Nawalan ba si Pastor? No. Sumaganap ang buhay. Amen, palakpakan natin ng Diyos. Dahil sumunod sa Diyos. Lahat yan. Magulong buhay kasi dyan din dating buhay. Pero nawala lahat yan nung nabasa ko ng salita ng Diyos. Sumunod na sa Diyos. Ganyan na ganyan din buhay namin eh. Pag mayroon yung kapitbahay, gusto ko rin bumili. Utang ka nga doon. Tama ba? Kasi daming credit card ni Sir dati eh. Kuha mo rin ako niyan. Kasi inggit ka, mayroon siya eh. Di ba? Kasalanan pala yun, sa kadiliman pala yun. Mag-antay ka nga God's perfect time. Hallelujah! Ayaw mo na, mayroon pa eh. Pag sa Lord ka, alam nyo, mayroon pa naman ako, bakit may dumarating?
Unlimited. Palakpakan natin ay Diyos. Hallelujah! Sige po, 14, the last one. Huwag kayong magalit sa akin mga kapatid, binabasa natin dyan yan ha. Sa halip, pag-ariin ninyo sa inyong buhay. Oo! May nagkikwentuhan ba dyan? Makinig kayo ha. May tirador ako dito, tatamaan kayo. Sa halip, pag-ariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong pagbigyan ang inyong makamundong. Anong kaguluhan dyan? Maingay. Sa halip, pag-ariin ninyo sa inyong buhay ang Panginoon. Sino na pag-ariin natin? At huwag ninyong pagbigyan ng, pagbigyan ng iyong makamundong pagnanasa. Wow! Bakit hanggang ngayon, naninilip ka pa rin? Nagnanasa ka. Alam mo dun, lagi mo binabalik-balikan dun yung mga bagay na yun kasi nagnanasa ka eh. Kasalanan yung naninilip ha, mga kapatid, lalo na mga kapatid nating lalaki dyan ha. Yung nagnanasa, nakakita ka lang nakadamit gusto mo na ubaran. Kasalanan pa rin yun. Narinig niyo po ba? Sino pang mahilig magbukas ng porno dyan? Website ng mga hubot-hubad. Kasalanan po yan. Hello! Nakaniliman ka pa rin yan. Kung nagbata-bata ka nung ganun ka ngayon, nabago ka, new creation na tayo, di po ba? Wala na tayo sa makamundong bagay. Sinabi dyan wala na tayo sa mga bagay na mga sexual immorality. Wala na dapat. Ayusin mo na, hingin mo sa Lord na maging maayos buhay mo na. Para sa'yo yun. Amen? Hallelujah! Sarap pa. Sige, sa last verse. Para hindi tayo mahulog sa tukso, sa kasalanan. Sabi dito, hayaan natin ang Diyos na maghari sa ating kaisipan. Sige, buksan mo ang, saan ba yun? Colossus. Yun, Colossus 3, 1-4. Yun, the last verse na tayo. Sige po, paano sumunod sa Diyos? You are a new creation. Amen? Tama po ba, Luis? Yes. True. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon si Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ito lang naman ang mitiin ng Diyos para sa atin lahat mga kapatid. Na makasama natin si Jesus habang buhay, habang panahon. Kaya binuhay kayo muli na kasama ni Kristo. Kaya sikapin ninyong makamtan ang mga bagay na sa langit kung saan naroon si Kristo nakaupo sa kanan ng Diyos. Doon ninyo ituon ang isip nyo. Saan nyo ituon ang isip nyo? Parang hindi kayo nakikinig dyan sa panlangit na mga bagay. Yung ma-occupy ng Diyos ang ating kaisipan. Kasi kung hindi natin i-focus sa panlangit na bagay, ang daming problema may bayaran, may bibilin ako, mayroon pa akong hulugan, mayroon pa akong, ang dami gusto ko mangutang, para awayin ako. Doon ninyo ituon ang isip nyo at hindi, hindi sa makamundong bagay. So dapat ang Kristiyano wala na sa makamundong bagay. So tuloy po kayo, Luis. Sapagkat namatay na kayo sa dati ninyong, the old has gone, the new has come. You are a new creation. At ang buhay ninyo ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. So, 4. Si Kristo ang buhay ninyo at kapag dumating na ang panahon na nahayag na siya, mahayag din kayo at makipagbahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Are you there? May pangako. Kung sumunod ka sa Diyos, you may obey the Lord. Ang pangako ng Diyos, dumating ang panahon na hayag na siya mahayag din kayo at makibahagi sa kapangyarihan niya at karangalan. Do you remember kanina doon sa gwardiya? Nakita niyo po, nung na kinulong si Apostol Pablo, si Silas, sumunod lang din sila sa Diyos. Nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay at mayroon panaligtas na pamilya. Amen? Nakita niyo po. So, ihayag ng Diyos kung sino ka sa marami. Ihayag ng Diyos kung ano ka at anong nilalang ka na sa marami. Kaya marami nga nagtatanong sa iyo, Sister, parang wala ka problema. Tawa ka pa ng tawa. Nababaliw ka na ba? Naintindihan niyo po? Yun po yung tayo. Wala tayong pakialam kung ano sabihin ng marami.
Wala tayong pakialam kung ano akusa sa atin as long you know who you are in Christ. Lagi ka may ngiti. Pakita mo nga sa tabi mo kung ang pinakamaganda mong ngiti. Bakit ka nakasimangot pa rin? Ano ba problema? Hindi ka marunong sumunod, ngumiti ka lang eh. Naintindihan niyo po? Ngumiti ka lang dahil sa ngiti mo, marami na po ang masasayahan. Huwag ka makasarili na talagang, naintindihan niyo po, dapat may ngiti tayo lagi. Naintindihan niyo po, yung impartation of our lives to other people. Dahil tayo po, kung napalayo na tayo sa kasamaan at kasalanan, sa pagkakita ng marami na sa kadiliman, gusto na rin nilang lumaya sa kadiliman. Amen? Hallelujah! Can we shout hallelujah? Parang mahihina eh. Okay, 1, 2, 3. Hallelujah. Sige. Parang hindi naman naliliyo sigaw mo eh. Nagsisigaw ka dyan eh. Mag-repent ka. So, yun po mga kapatid. May naunawaan ba tayo sa ngayong araw? Medyo mabigat, pero magaan. Kasi, gusto nating mabago. Gusto nating magbago. For a little while, may suffering, may struggle. Lalo na yung problema mo, kapamilya mo. Naintindihan mo? Sa loob ng bahay, anak mo. Naintindihan mo, pero wag ka sumuko. Sabi mo, wag ka sumuko. Mahal ka ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Amen.